Napag-usapan natin ang patungkol sa pagtakas ng Insectoid King na si Zilenius at ang pagbagsak ng kanyang Insectoid Queen na si Peliod dahil sa may judgment bullet nitong si Carrera. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. Nagka-upload nga pala ng solo leveling contents ang Anime Fan Narrations na owned rin ng Anime Kohai. So kung interested kayong manood ng mga contents ng solo leveling ay pwede nyong i-check yung link sa my description. So nagmamadali nga itong sila Gabiru na pumunta dito para mag-deliver ng mga healing potions na magpapagaling sa kanilang mga kasama. Mukhang in good health naman itong si Gabiru ngayon kahit na napakaraming nangyari kanina. Inuwi na pabalik sa may Tempest itong si Geld para dun itutuluyan na makapagpahinga. Ngayon ay nagsalita itong si Midley. Sabi ni Midley ay nanalo daw sila. Tapos nag-reply dito itong si Carrera na oo nga daw, ang galing daw nitong si Midley-san kanina. Narinig naman nitong si Midley ang honorifics na ginamit ni Carrera sa kanya. Kaya sabi ni Midley ay nakakahiya daw. Ini-address daw siya as son ng isang demon primordial na higit na mas matagal daw na nabuhay kaysa sa kanya. Pero sabi ni Carrera ay wag daw ito mahiya kasi ganun daw talaga siya. Iginagalang niya daw ang mga individual na kanyang mga nire-recognize. Kaya ngumiti itong si Midley at sinabi niya ay karangalan niya daw na ma-recognize siya nitong si Carrera. Dito na natapos ang kanilang conversation. Ini-enjoy na lang nila ngayon ang feeling ng kanilang pagkapanalo. Mahirap daw tawagin na complete victory ang nangyari pero at least ay wala naman daw namatay na niisa sa kanila at dahil doon ay satisfied na itong si Carrera kasi nasunod niya naman ang orders nitong si Rimura sa kanya. Ang mga subordinates nitong si Carrerang demon ay binigyan niya ng task na i-recover ang mga souls na namatay sa may battlefield kaya nagawa nila maibalik ang buhay nitong mga ito. The fact daw na nagawa nila makasurvive sa ibinalik na atake ni Peliod na atake nga ni Obera isang sign na daw na sila nga talagang nanalo. Wide range kasi itong atake na ito kaya victory talaga para sa kanila na wala ni isa ang namatay sa kanila. Napasabi na lang itong si Carrera dito na magpapalakas pa rin daw siya. Nung narinig naman itong si Midley ito nag-reply siya kay Carrera na itong Yellow Primordial daw ay isang legendary na demon. Ito daw ay portrayed as a monster na hindi nakakaintindi ng mind ng mga human beings. Pero ngayon daw ay nakakausap niya naman ito na maayos. Na-surprise daw siya dahil nagkakasundo naman sila. Sabi naman ni Carrera oo naman daw. Tsaka late na daw yung balita nitong si Midley patungkol nga sa kanya kasi hindi na daw siya katulad ng dati. Sabi naman itong si Midley kung magpapalakas pa daw itong si Carrera hindi rin daw siya magpapaiwan dito kasi lalo niya pa rin daw na i-develop ang kanyang sarili. Napansin niya daw kasi sa may battle kanina na hindi pa ganun kalakas itong katawan niya kasi kanina daw halos bumigay na ang kanyang body after niya mag-exert ng ilang malalakas na atake kaya sa tingin niya daw lacking pa rin siya in terms of kung fu. Ida-develop niya pa daw further itong body na ito. Nag-reply naman itong si Carrera sa kanya na talaga daw ba sa nakita niya daw kasi kanina napakagaling na nitong si Midley pero balak pa daw nito na i-push lalo ang kanyang sarili. Sabi naman itong si Midley hindi daw ba natural lang yon na i-push ang kanyang mind and body to its absolute limit para next time daw mas makatagal na siya sa mga magiging kasunod na battles. Sa tingin niya daw maganda daw kapag nakapag-sparring sa kanya itong si Carrera Dono kaya gusto niya daw na malaman kung payag daw ba ito. Kaya nag-reply dito itong si Carrera na napakaganda daw na idea kasi iniisip niya rin daw talaga na i-train pa nga lalo itong kanyang body na ini-entrust sa kanya nitong kanyang lord. Kaya willing daw siyang tanggapin ang offer nitong si Midley-san. Then nag-shakean silang dalawa nitong si Midley. Mabilis silang nagkasundo kasi parehas naman sila ng goal na palakasin palalo ang kanilang mga sarili at walang dahilan itong si Carrera para nga tanggihan itong ini-offer na to sa kanya. Sumali naman sa conversation na itong si Milim. Nagsalita siya in her usual manner. Sabi niya ang unfair naman daw kung itong dalawa lang ang maglalaban. Kung special training daw ang gagawin nitong dalawa sasama daw siya sa kanila. Masayang masaya itong si Milim dahil sa kanilang pagkapanalo. Ngayon balik na siya sa kanyang usual child expressions. So gusto ngang sumali nito sa kanila. Kaya nagtanong dito itong si Carrera na kailangan pa daw ba
siya na magpalakas pa nitong si Milim. Ang nagreply naman dito ay itong si Midley. Pero tanong din ang inireply niya. Sabi ni Midley ay itong si Milim sama na daw ang pinakamalakas sa lahat. Kaya bakit kailangan pa daw nitong sumali sa kahit na anong special trainings? Kilalang kilala na kasi itong si Milim na talagang hindi siya katulad ng mga average na mga strong beings. Like isa talaga itong si Milim sa mga pinakamalakas na existence sa buong universe itself. Then nagsalita itong si Milim dito. Sabi niya, kaya niya daw gustong sumali sa magiging training nila, gusto niya daw kasi na makipaglaro kina Carrera. After niyang sabihin yon, tumawa ng malakas itong si Milim dito. Wala talaga siyang pakialam sa pagpapalakas pa. Ang gusto niya lang talaga ang i-enjoy ang kanyang sarili. Kaya siya sasali sa may training nitong dalawang to. Kaya forcefully siya na sumali sa kanila. Sa conversation na ito, secretly palang nakikinig itong si Gopta. Nakasense na agad itong si Gopta ng danger na galing sa may langit. Tapos nakita niya itong si Milim na pababa nga dito. Ang dahilan kung bakit nakasense ng danger si Gopta kasi alam niya na kapag nagpatuloy pa ang ganitong flow ng conversation hindi lang sila Midley, Milim at Carrera ang makakapag-training. Kasi isasali daw siya dito nitong si Demon Lord Milim. Kasi dati nga nag-volunteer na rin itong si Milim na i-train itong sila Gopta at Ranga. Nung time na nakita niya yung unification nitong dalawa. Kaya alam nitong si Gopta na gagawin na naman nitong si Milim ang ginawa nito sa kanya dati. Isinabak daw siya nito sa isang hell mode na training. Kaya umaksyon agad itong si Gopta sa kanyang strategic retreat. Napakagaling daw ng judgment nitong si Gopta sa may situation na ito. Kaya sabi ni Gopta, paalis na daw siya. Kasi ire-report niya pa daw kay Lord Rimuru ang kanya naging pagkapanalo. Then tumalo na siya sa may likod nitong si Ranga. At kumaripas na sila ng takbo, palayo sa may battlefield na ito. Mukhang dahil sa naging cautiousness nitong si Gopta nakaligtas siya for now. May tiwala naman itong si Ranga sa kanyang rider na Goblin. Kaya nung tumalon itong si Gopta sa kanya at nagpaalam na nga ito sa kanilang mga kasama nagmadali na rin na tumakbo itong si Ranga. At mukhang napaka-wise pala nito na decision dahil meron talaga dito na trahedya na mangyayari. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.